Since many of you have been requesting for affordable but delicious recipes, today, gumawa tayo ng okoy. But this one, using vegetables only para sa ating mga kapatid na hindi mahilig or bawal kumain ng karne. Napakadali nito. Uunahan ko na kayo ha. Kasi of course, traditional okoy has shrimps or prawns or kahit yung maliliit na hipon. Diba? Nilalagyan talaga yung okoy. But this one is budget friendly and vegetarian. So I'm using here, ginayat po namin yan. Kaya po ganito makikita nyo parang ang ninipis ng cuts. So we grated it. You can also use a food processor, pero pwede mo din naman i-manually chop. Ito lang, mas talagang pantay yung luto, tsaka mas na-achieve mo yung crunch. So I have here carrots. This is pumpkin, kalabasa. This is yung kamote na orange. And this is yung kamote na puti. Pwede ka din naman gumamit ng kamote na purple. Pwede mo din naman lagyan to ng sibuyas. Kung ikaw ay angat na angat sa buhay, tinanggal ko na po yan kasi medyo mahal pa rin. Kahit nagmura, mahal pa rin. O diba, ang ganda nung term na yun, mahal pa rin. Sana all sibuyas. So I'm just using these vegetables, but you can use any vegetables, root crops of your choice. Nasa sa inyo yan. So, napakasimple. So, first, you need to start with the batter. So, I have your all-purpose flour and cornstarch. Makikita mo kung ganong kadali to, tantiameter lang. O, diba? Talagang budget-friendly. Yung tipong wala kang measuring cups, wala kang timbangan. O, diba? Makasabihin, walang measuring cups. Walang timbangan. Pero naka-lock and lock pa yung mga flour niya and cornstarch and naka-copper bowl pa. Diyos ko, ano ba naman? Diba? Ganyan talaga, timpla-timpla lang tayo, tansya-tansya para hindi na stress. And then, salt and pepper. I'm also going to put some water. So this one, you're just going to mix this until you achieve a batter na medyo hindi naman malabnaw, hindi din malapot. And gamit ako ng wire whisk. Okay, ayan, ganyan lang. Yung parang naging consistency ng gravy. Saucy consistency, not too thick, not too thin. And you don't want to overmix this because there's a chance na yung batter mo ay maging matigas or makunat when you overmix. You just want it crunchy. And then, ilagay mo lang yung mga kagulayan mo. O kamote. Kung di ka mahilig sa kalabasa, wag mong lagyan ng kalabasa. Pwedeng puro kamote. O carrots. Kalabasa. Mahilig naman po ako sa kalabasa. Nagkataon lang baka may hindi mahilig. So, pwedeng bawasan mo yan. And then, yan. Itotos mo lang. Just like that. Until the strands have been covered with the batter. So, kaya hindi ko pa pinagmamalaki itong copper bowl ko. Kasi magpriprito ko, baka pag nilapit ko dito yung plastic na bowl ko, matunaw. Diba? Diyos ko, yung mixing bowl, parang kaibigan lang yan. Pag plastic, pag lumalapit sa'yo, akala mo natutunaw sa tuwa. Pero pag nakatalikod ka, charot. Diba? So, ayan. You just cover it like that with the batter. O, diba? Pag natakpan na silang lahat, hindi po ako maglalakas loob na kamayin yan. Kasi baka mapaso ako. Teka. Nagpainit na ako ng mantika dito. So, you can just use a tongue like this. Ganyan. So, see? And then, you drop it into your hot oil.
And wag mo munang galawin. The secret is, you want to use a very hot oil para makikita mo, yung paglagay mo, nagpa-fluff yung piniprito mo. And then, wag mo munang galawin, you want to let it set bago mo siya ibaliktad kung feeling mo kulang sa lutong yung kabilang side. O kung feeling mo naman nagdikit-dikit, o edi, gunting-guntingin mo. Madali naman pong paghiwalayin yan. Gugupitin mo lang. Ang mahirap paghiwalayin, yung tunay na nagmamahala. Diba? Lutuin mo to for Valentine's or pwedeng late Valentine appetizer mo. Oh, diba? Kung halimbawa ang jowa mo ay vegetarian or on a budget yung Valentine date nyo. Diba? Ayan, o ganyan lang yan. And then, gusto mo until maging crisp, hindi pa ganun ka-crisp. So, hintayin ko pa. So, once you see, once you feel that the oil is becoming peaceful, makikita mo yan. Malapit na yan. Actually, okay na nga yan, malutong na. Oh. Ramdam mo naman yun yung para bang pag kinatok-katok mo, malutong na. Ang sarap po nitong appetizer. Actually, na-inspire ako dito sa vegetable okoy kasi nakatikim po kami ng similar to this dun sa restaurant ng aking classmate. So hello, binabati ko po ang mga taga Zamboanga. May classmate, meron po silang restaurant dyan. It's called Gerardo's. Dun sa may Martian Hotel in Zamboanga. So kumain po kami doon. Sabi ko yung okoy, alam mo yung gulay lang siya, pero ang sarap-sarap. Totoo talaga yung less is more. 'Di ba? Pagka niluto mo ng tama, nirespeto mo yung gulay, you achieve a dish that is not only delicious, but healthy as well, and hindi masakit sa bulsa. Okay. So, ayan, makikita mo, how crunchy, sarap. Sarap. So, ang gagawin ko, pagpapatuloy ko ang pagpiprito nito, and gagawa tayo ng sausawan. Okay, so, ayan, nakaprito na ako ng okoy. Siyempre, hindi ko pinrito lahat yon kasi masarap po yan, bagong prito. So, tinabi ko lang doon sa isang tabi, actually, ni-ref ko. And I'm just preparing the vinegar. This is just a basic vinegar mix na nilalagyan ko ng sili. Kasi, especially kung ganitong vegetable okoy, yung sausawan talaga yung magdadala. Pero, masarap din po to sa ketchup. Especially kung ipang-uulam mo. Perfect partner to ng munggo. So yeah, meron akong siling green and siling pula. And then I have here onions. Meron din ako dito minced garlic. And into this, I'm just going to put some white sugar. Black pepper, salt, and white vinegar. Pwede mo din pong lagyan ng pipino kung gusto mo. And bago mo ihain yan, tikman mo muna. I like the spice, yung black pepper, yung sili. Well, kung ayaw mo na maanghang ha, nasa sayo yan. Ayaw ko na masyadong matamis yung suka. So, okay na to sa akin. And ayan, tikman na natin. Yan, pumipili lang ako na manipis. Medyo babawasan ko po yung pagtikim ko ngayon, ha. Nagda-diet na po ako. Kasi, well, kung pwede ko i-share sa inyo, I was diagnosed with, hindi naman po seryoso, thank God. Para bang imbalance in my hormones. Yung pag nakakakita ko na matatamis, yung parang ganadong-ganado ko, and hindi naman ako ganun dati.
So, nasa hormones daw po yun. So, ngayon, kailangan ko ng self-discipline, magbawas-bawas ng, alam mo na. So, ayan, lubog natin dyan. Ayan, tikman natin. Gulay naman po ito. May exemption naman siguro, no? Pag gulay, ito na lang isang maliit. Ayan, lumbog pa. And again, it's also very delicious pag sinawsaw mo sa ketchup. May isa pang masarap na sausawan nito, pero panira ng diet. Garlic mayonnaise. So, kung saan mo gusto isawsaw mo doon. Kung saan ka masaya. I'm going to see you all soon.